Isang matandang ama na si Lolo Elias, isang dating district attorney na may 40 taong karanasan sa hustisya, ang siyang nagtayo ng isang simpleng bahay kubo sa gitna ng kabundukan ng Batangas. Doon niya inilagak ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa. At doon din niya hinahanap ang kapayapaan pagkatapos ng mahabang buhay ng paglilingkod. Sa loob ng 43 taon, bawat Oktubre, siya ay umaakyat sa bundok upang ihanda ang bahay para sa tagulan. Isang ordinaryong araw na iyon, habang papalapit siya sa kanyang pinakamamahal na lugar, may nakita siyang isang itim na sasakyan na nakaparada sa harapan ng kanyang bakuran. Isang hindi kilalang sasakyan. Bigla niyang narinig ang tawa ng kanyang manugang na si Heather, ang asawa ng kanyang anak. At kasama nito ang tawa ng isang lalaking estranghero. Sa isang iglap, ang kanyang mundo ay umikot. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Ngunit sa halip na sumugod sa loob ng bahay na puno ng galit, tumigil si Lolo Elias. Huminga siya ng malalim. At sa kabila ng matinding sakit na nararamdaman, pinili niyang gawin ang isang bagay na kakaunti lamang ang makakaya. Maging kalmado at mag-isip ng malinaw. Ako si Lolo Elias, 71 taong gulang na ako ngayon. Matagal na akong nagretiro bilang district attorney sa aming probinsya. Sa loob ng 4 na dekada, ako ang nagtayo ng mga kaso at naghanap ng hustisya para sa maraming pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang lugar na laging nagbibigay sa akin ng tunay na kapayapaan. Ito ang aming maliit na bahay kubo sa kabundukan ng Batangas. Itinayo ito ng aking lolo noong 1958. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na matatagpuan sa dulo ng isang makitid na gravel road. Doon lamang ako at ang mga usa ang madalas dumaan. 33 taglamig na ang lumipas mula nung una kong magmaneho patungo roon. Nung ipinanganak ako, idinagdag ng aking ama ang maliit na veranda sa likod. At doon, sa mismong bahay na iyon, ginugol namin ng aking asawang si Lola Margaret ang kanyang huling magandang tag-araw. Gusto niyang marinig muli ang huni ng mga ibon sa lawa. Yun ang huling hiling niya. Matapos siyang nawala, patuloy pa rin akong pumupunta sa bahay kubo. Habang ang iba ay pumupunta sa simbahan upang magdasal, ako naman ay pumupunta roon upang hanapin ang katahimikan. Sa bawat Oktubre, aakyat ako mula sa lungsod upang ihanda ang bahay para sa tag-ulan. Aalisin ko ang maliit na bangka sa lawa, aalisin ng tubig ang mga tubo, at tatakpan ang lahat ng kagamitan. Ito ang naging ritual ko. Mula pa noong ako'y 19 na taong gulang, ang pagmamaneho ay tumatagal ng humigit kumulang na 2 oras. Madalas, may dalang thermos ng mainit na kape at isang pack ng baon na ibinigay sa akin ng aking mabuting kapitbahay. Sa aking edad ngayon, hindi na ako kasing bilis ng dati. Ang aking mga tuhod ay masakit na at ang aking mga kamay ay hindi na gaanong malakas. Ngunit ang isip ko ay malinaw pa rin, at ang puso ko ay laging puno ng mga alaala. Sa bawat pagbabalik sa bahay kubo, nararamdaman ko ang presensya ni Margaret. Naririnig ko pa rin ang kanyang tawa kapag kami ay nakaupo sa veranda at nanonood ng paglubog ng araw. Doon ko naramdaman na kahit nawala na siya, hindi kailanman naging mag-isa ang aking puso. Ang bahay kubo ay hindi lamang isang bahay. Ito ang aking kanlungan. Ito ang lugar kung saan ko inilalagak ang mga sakit at pasanin ng buhay. At sa taong iyon, sa isang ordinaryong Oktubre, akala ko'y isa na namang normal na pagbisita ito. Ngunit hindi ko alam na ang lahat ay magbabago magpakailanman. Isang hapon ng Oktubre, tulad ng dati, ako ay nagmaneho patungo sa aming bahay kubo sa kabundukan ng Batangas. Ang hangin ay malamig na at ang langit ay may kulay na orange habang papalapit ang takip silim. 2 oras ang biyahe mula sa lungsod at sa bawat kilometro ramdam ko ang katahimikan na naghihintay sa akin sa itaas.
Bago ako umalis, ibinigay sa akin ni Aling Rita, ang mabait kong kapitbahay, ang isang thermos ng mainit na kape at isang sandwich na puno ng itlog at kamatis. Para sa daan, Lolo Elias, sabi niya ng may ngiti, ingat ka po. Simple lang ang mga bagay na yon, pero palagi nilang pinaparamdam sa akin na may nagmamalasakit pa rin. Sa edad ko na 71, hindi na ako gaanong mabilis. Madalas, masakit ang aking balakang kapag matagal akong nakaupo. Ngunit ang pagpunta sa bahay kubo ay hindi lang isang gawain. Ito ay bahagi na ng aking buhay. Isang ritual na ginagawa ko ng mahigit 4 na dekada. Habang nagmamaneho, iniisip ko ang mga simpleng gawain na gagawin ko pagdating. Aalisin ang maliit na bangka sa lawa, aalisan ng tubig ang mga tubo, tatakpan ang mga kasangkapan. Mga bagay na ginawa ko mula pa noong bata ako. Mga bagay na nagpapaalala sa akin ng aking ama at lolo. Nang makarating ako sa huling liko ng gravel road, biglang tumigil ang tibok ng puso ko. May isang itim na pickup truck na nakaparada sa harapan ng bahay kubo. Isang Ford F-150, mukhang bago, makintab, at ganap na hindi pamilyar. Hindi ko ito kilala. Hindi ito ang sasakyan ng aking anak. Hindi rin ito ng aking manugang. Wala namang kapitbahay sa lugar na iyon na maaring maglakad papunta roon. Sa aming komunidad, walang basta-bastang pumupunta sa bahay ng iba, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Laging may paalam, laging may respeto. Dahan-dahan kong pinaharurot ang sasakyan ko at tumigil sa likod ng pickup. Sandali akong nakaupo lang doon. Ang makina ay tumitigil na ng dahan-dahan. Naririnig ko ang sariling paghinga ko. May mga bakas ng paa sa lupa na patungo sa pintuan. 2 uri. Isang maliit at isang malaki. Ano ito? Bakit may sasakyang hindi ko kilala sa aking sariling bahay kubo? Sa mga sandaling iyon, alam ko na ang araw na iyon ay hindi na magiging karaniwan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking sasakyan. Ang aking balakang ay sumakit ng bahagya nang tumayo ako, pero hindi ko pinansin. Ang mga mata ko ay nakatuon sa pickup truck na itim na nakaparada sa harapan ng aking bahay kubo, isang Ford F-150. Mukhang bago pa, walang gasgas. Hindi ko ito kilala. Hindi ito sasakyan ng aking anak na si Ben. Hindi rin ito ng kanyang asawa. Sa lugar namin sa Batangas, walang basta-bastang pumupunta sa bahay ng iba, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Dapat may paalam, dapat may respeto. Lumapit ako sa harapan ng sasakyan. Tinitigan ko ang plaka nito. Galing ito sa Quezon. Kinuha ko ang aking telepono at kinunan ko ito ng larawan. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Siguro dahil sa mahabang panahon ko bilang district attorney, sanay na akong magdokumento. Sanay na akong mag-ingat sa mga bagay na hindi dapat. Pagkatapos, napansin ko ang mga bakas sa lupa. 2 hanay ng mga paa. Isa ay maliit, parang paa ng babae. Ang isa ay malaki, siguradong paa ng lalaki. Parehong patungo sa pintuan ng bahay kubo. Kumunot ang aking noo. Ano itong nangyayari? Dahan-dahan akong umakyat sa maliit na hagdan patungo sa beranda. Ang kahoy sa ilalim ng aking mga paa ay gumagawa ng pamilyar na tunog. Ilang beses ko nang narinig iyon sa nakaraang 4 na dekada. Ngunit ngayon, parang iba ang tunog nito, parang may mali. Nang malapit na ako sa pintuan, inilabas ko ang susi ko. Nanginginig ng bahagya ang aking kamay nang itapat ko ito sa lock. At doon, bigla kong narinig ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang tawa. Ang tawa ni Heather, ang asawa ng aking anak na si Ben. Ang tawa na kilala ko ng mabuti. Siya ang ina ng aking apo na si Sophie. Siya ang dapat kasalukuyang nasa bahay ng kanyang kapatid sa ibang bayan. Iyon ang sinabi sa akin ni Ben noong linggo. Pero bakit siya narito? At kasunod ng kanyang tawa, narinig ko ang isa pang tawa, isang malalim na tawa ng isang lalaki, isang tawa na puno ng kasiyahan, isang tawang parang komportable sa lugar na iyon. Hindi ko nilagay ang susi sa lock, dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay.
Sandali akong tumayo lang doon habang ang hangin ng bundok Batangas ay humahaplos sa aking mukha. Ang puso ko ay mabilis ang tibok. Maraming tanong ang biglang sumagi sa isip ko. Sino ang lalaking iyon? Bakit sila narito sa aking bahay kubo? At bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Sa mga sandaling iyon, alam ko na may isang bagay na hindi tama. At ang aking buhay, pati na ang buhay ng aking anak, ay hindi na magiging pareho pagkatapos nito. Hindi ko nilagay ang susi sa pintuan. Dahan-dahan akong bumaba sa veranda at lumakad patungo sa gilid ng bahay kubo. Ang aking mga paa ay parang mabibigat. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Pero may isang bagay sa loob ko na nagsasabi na kailangan kong makita. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Tumigil ako sa harapan ng bintana ng kusina. Ang kurtina ay bahagyang nakababa pero may makikita pa rin sa pagitan ng mga slits. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan akong sumilip. Sa loob, sa mismong lamesa kung saan ako madalas kumain mag-isa sa nakaraang mga taon, naroon si Heather. Nakaupo siya sa tabi ng isang lalaking hindi ko kilala. Malakas ang katawan nito, may maikling balbas na may kaunting puti na sa baba, mukhang nasa kalagitnaan ng 40s. Sa ibabaw ng lamesa ay 2 tasa ng kape at ang bote ng whisky ko. Ang bote na lagi kong itinatago sa ibabaw ng refrigerator. Pareho silang nakatawa. Tawa na puno ng kasiyahan. Tawa na. Parang matagal na silang magkakilala. Bigla kong naramdaman na parang may kumurot sa aking dibdib. Napahawak ako sa dingding ng bahay kubo. Ang kahoy ay malamig sa aking palad. Ang mundo ay biglang umikot. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Sa isang iglap, parang lahat ng lakas ko ay umalis. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Matagal na panahon na mula nang huli akong umiyak. Umiiyak ako nung libing ni Margaret at noong ipinanganak si Ben. Yun lang, pero ngayon, sa harap ng bintanang yon, bumalik ang lahat ng sakit. Bakit? Bakit si Heather? Bakit sa aking bahay kubo? Bakit sa lugar na puno ng alaala ng aming pamilya? Sandali akong napapikit, huminga ako ng malalim, 1 beses. 2 beses, 3 beses. Hindi ako pwedeng sumugod. Hindi pwedeng magalit ngayon. Ako ay isang ama. Ako ay isang lolo. At higit sa lahat, ako ay isang matandang lalaki na may mahabang karanasan sa buhay. Kaya kahit ang sakit ay sobrang bigat, pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Pinilit kong kontrolin ang aking emosyon. Dahil alam ko, sa mga sandaling ganito, ang galit ay hindi ang tamang kasama. Ang tamang kasama ay ang malinaw na pag-iisip. At sa kabila ng lahat ng sakit na iyon, may isang bagay na biglang sumagi sa isip ko. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Kailangan kong protektahan si Ben at si Sophie. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng tamang desisyon. Hindi ako sumugod sa loob ng bahay kubo. Sa kabila ng matinding sakit sa dibdib ko, pinilit kong humakbang palayo, dahan-dahan, tahimik. Parang isang matandang lalaking biglang natutong maging mas maingat sa bawat galaw. Bumalik ako sa aking sasakyan nang walang ingay. Pinaandar ko ito ng dahan-dahan at umalis ako sa lugar na iyon. Nagmaneho ako ng halos 1 kilometro pababa sa gravel road. Doon, sa isang maliit na turnout malapit sa boat launch, itinago ko ang sasakyan sa likod ng malalaking puno. Walang makakakita sa akin mula sa bahay kubo. Nakaupo ako roon. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang puso ko ay mabilis ang tibok, parang gusto nitong sumabog. Ang aking hininga ay mabigat. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang akong nakaupo, sinusubukang pakalmahin ng sarili. Isang matandang ama ako, 71 taong gulang. At sa mga sandaling iyon, alam ko na hindi ang galit ang dapat kong sundin. Matagal akong naging district attorney. Sa loob ng 4 na dekada, nakita ko na ang maraming kaso ng pamilyang nawasak dahil sa padalos-dalos na desisyon. Nakita ko ang mga lalaking sumugod sa galit, sumigaw at nag-confront.
Sa huli, ang mga taong nagkasala ay nakakuha ng panahon upang magsinungaling, upang itago ang ebidensya at upang ihanda ang kanilang mga kakwento. Hindi ko gustong mangyari iyon kay Ben. Hindi ko gustong mangyari iyon sa aking anak at apo. Kaya sa halip na bumalik at harapin sila, pinili kong mag-isip ng malinaw. Pinili kong maging kalmado. Huwag kang bumalik doon, Elias, bulong ko sa sarili ko. Hindi iyon ang tamang paraan. Doon sa loob ng sasakyan, habang ang hangin ng Batangas ay humihihip sa bintana, nagsimulang bumuo ang plano sa aking isip. Kailangan ko munang kumuha ng ebidensya, kailangan kong maging sigurado. Kailangan kong protektahan ang aking pamilya hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng karunungan. Ako ang ama ni Ben. Ako ang lolo ni Sophie. At bilang isang ama, ang tungkulin ko ay hindi ang maging unang sumugod. Ang tungkulin ko ay ang maging matatag, ang magplano, at siguraduhin na kapag bumagsak ang katotohanan, ito ay babagsak ng tama at makatarungan. Sa araw na iyon, sa gitna ng katahimikan ng kabundukan, nagdesisyon ako bilang isang tunay na ama. Hindi ako aataking padalos-dalos, kukunin ko ang katotohanan. At gagawin ko ito ng may dignidad. Hindi ako bumalik kaagad sa bahay kubo. Sa halip, nagmaneho ako ng kaunti pa. Pagkatapos ay bumaba ako at pumasok sa makitid na trail sa likod ng bahay. Ito ang lumang daanan na nilinis ko mismo noong ako'y 40 taong gulang pa lamang. Ang trail ng usa na dumadaan sa likod ng kabundukan. Kilalang kilala ko ang bawat bato at puno roon. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa likod ng woodshed. Doon, may makikita akong diretsyo na malaking bintana patungo sa likod na veranda ng bahay kubo. Itinago ko ang sarili ko sa likod ng mga puno at palumpong. Ang hangin ay malamig, ang lupa ay basa mula sa ulan noong nakaraang gabi. Pero hindi ko ininda ang lahat ng iyon. Halos 2 oras akong nanatili roon, nakatayo, nakasquat. Minsan ay nakaupo sa isang malaking bato. Ang likod ko ay sumasakit na, ang binti ko ay nanghihina na dahil sa matagal na pagtayo. Pero hindi ako gumalaw ng malakas. Nanatili akong tahimik at matiyaga. Sa veranda, naroon silang 2. Si Heather at ang lalaking iyon. Nakayakap ang braso nito sa kanya habang sila ay nakaupo at nag-uusap. Uminom sila ng alak. Tinitigan nila ang lawa na minsan kong tinuruan si Ben na mangisda. May mga sandaling tumatawa si Heather. May mga sandaling hinahawakan ng lalaki ang kanyang buhok at inaayos ito sa likod ng kanyang tainga. Isang kilos na puno ng pagmamahal at pagkakilala. Kinuha ko ang aking digital camera. Dahan-dahan at tahimik, kinunan ko sila ng larawan. 1, 2, 10, 2. Zoom ko ang muka nila. Kinunan ko kung paano siya nakasandal sa dibdib nito. Kinunan ko ang mga kilos na parang mag-asawa na sila sa loob ng mahabang panahon. Bawat larawan ay parang isang piraso ng katotohanan na kailangan kong tipunin. Isang beses, may isang bubuyog na lumapag sa aking kamay. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong ganap na tahimik habang naglalakad ito sa aking mga daliri. Kahit masakit, hindi ko ito pinatay. Dahil sa mga oras na iyon, ang tanging bagay na mahalaga ay ang maging matiyaga. Habang lumalamig ang katawan ko sa labas, lalong nag-aapoy ang apoy sa loob ko. Hindi ito galit na bulag. Ito ay isang apoy na nagbibigay ng liwanag sa aking isip. Apoy ng pagmamahal sa aking anak. Apoy ng responsibilidad bilang isang ama at lolo. Sa bawat minutong lumilipas, lalong lumilinaw sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. 2 oras. 2 oras na hindi ko malilimutan. 2 oras na pinatunayan sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa lakas ng boses o sa bilis ng galit. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang maghintay, magmasid, at magplano ng may kalinawan. At sa araw na iyon, sa gitna ng kagubatan ng Batangas, natutunan ko muli ang kahulugan ng pagiging isang tunay na ama. Matagal akong naghintay sa kagubatan. Nang makita kong umalis na sila,
Doon lamang ako bumaba. Una siyang lumabas, ang lalaking iyon, at sumakay sa kanyang itim na pickup. Pagkalipas ng 10 minuto, si Heather naman ang lumabas. Ipinasok niya ang susi sa lock, tiningnan pa ang paligid at umalis din sakay ng kanyang sasakyan. Tahimik akong naghintay pa ng ilang minuto bago ako lumapit sa bahay kubo. Nang buksan ko ang pinto gamit ang sarili kong susi, parang may bigat na bato sa aking dibdib. Ang loob ng bahay ay tahimik, napakalinis, parang walang nangyari. Ngunit alam ko ang katotohanan. Tiningnan ko ang kusina. Ang 2 tasa ay hugas na at patuyo sa pinggan. Ang bote ng whiskey ko ay ibinalik sa ibabaw ng refrigerator. Ang mga unan sa sofa ay nakaayos ng perpekto. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata ang nangyari, hindi ko mapapansin na may ibang tao na nakapasok sa aking bahay. Umakyat ako sa itaas, sa guest room. Ang kama ay maayos na ang pagkakalatag pero may maliit na detalye na hindi nakatakas sa aking paningin. Ang kumot ay masikip sa isang gilid at maluwag sa kabila. May mga unan na nakastack na parang ginamit sa pagbabasa. At doon sa isang unan may isang mahabang buhok na blonde, kulay ng buhok ni Heather. Napahinto ako sa pintuan. Isang malalim na sakit ang bumalot sa aking puso. Ang kwartong iyon ay ang kwarto kung saan natutulog si Sophie tuwing Christmas Eve. Ang apo ko. Ang anak ng aking anak. At ngayon, ang lugar na puno ng masasayang alaala ay ginamit sa ganitong paraan. Umupo ako sa lamesa sa kusina. Ilang minuto akong nakatitig lang sa dingding. Pinayagan ko ang sarili kong maramdaman ng sakit, pero eksaktong 1 minuto lamang tulad ng dati kong ginagawa. Pagkatapos noon, tumayo ako. May gagawin pa ako. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Doyle, ang aking matagal ng kaibigan at dating investigador. Kaming dalawa ay magkasama sa hustisya sa loob ng 30 taon. Doyle, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko ng mahina. May plaka ako ng sasakyan. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa may-ari nito. Lahat, walang laktawan. Hindi siya nagtanong ng marami. Kilala niya ako. Ibinigay ko sa kanya ang numero ng plaka at ilang detalye. Sinabi ko na handa akong magbayad kahit magkano. Pagkatapos ng tawag, nagmaneho ako pa uwi. 2 oras na biyahe pababa ng bundok. 2 beses akong huminto sa gilid ng daan dahil nanginginig ang aking mga kamay. Ang katawan ko ay pagod na pagod. Ang puso ko ay masakit na masakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi nagbago. Ang desisyon ko. Ako ay isang ama at gagawin ko ang lahat para protektahan ang aking anak at apo. Kahit gaano kabigat ang daladala ko ngayon, hindi ako susuko. 2 linggo ang lumipas bago muling tumawag si Doyle. Isang hapon, dumating siya mismo sa bahay ko sa lungsod. May dala siyang isang simpleng brown na envelope. Nang makita ko ang ekspresyon sa mukha niya, alam ko na ang laman nito ay hindi magiging madaling tanggapin. Umupo kami sa kusina. Inilapag niya ang envelope sa harapan ko. Lolo Elias, umupo ka muna ng maayos, sabi niya ng mahina. Kailangan mong basahin ito. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay mga larawan, resibo at mga dokumento. Habang binabasa ko, parang unti-unti na may kumukuyom sa aking dibdib. Si Heather ay may relasyon sa lalaking iyon, si Pierce Holloway, sa loob ng mahigit 2 taon at 4 na buwan. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang matagal ng lihim. May mga resibo mula sa mga hotel sa Tagaytay, Batangas at maging sa Baguio. May mga regalo, restaurant at iba pa. Higit sa lahat, may nakita akong tungkol sa pera. Sa loob ng mahigit 1 taon, si Heather ay naglipat ng halos 3.2 milyong piso mula sa joint account nila ni Ben. Maliit-maliit na halaga, pero paulit-ulit.
Ang pera ay napunta sa sariling account niya at sa negosyo ni Pierce. Ang pera na dapat ay para sa kinabukasan ni Sophie. Nang matapos kong basahin, sandali akong natahimik. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, pero ramdam na ramdam ko ang bigat sa aking puso. Parang may isang bahagi ng akin ang unti-unting nawasak. Ang manugang na matagal ko nang itinuring na anak, ang ina ng aking apo, ginawa niya ito sa amin. Ngunit kahit masakit, pinilit kong manatiling kalmado. Hindi ito ang unang beses na nakita ko ang ganitong uri ng kaso. Sa loob ng 4 na dekada ko bilang district attorney, alam ko kung ano ang mangyayari kapag padalos-dalos ang galit. Kaya sa halip na magalit, tumawag ako sa isa pang matandang kaibigan ko, si Attorney Constance. Siya ang isa sa pinakamahusay na abogado ng pamilya sa aming lugar. Kinabukasan, dinala ko ang lahat ng papeles kay Constance. Tahimik niyang binasa ang lahat. Pagkatapos ay tinanggal niya ang salamin at tinitigan ako. Elias, ang kasong ito ay maaaring maging mabigat para sa inyo, sabi niya. Pero may magandang pagkakataon tayong maprotektahan si Ben at si Sophie. Kailangan lang nating maging maingat at mabilis. Sa araw na yon, habang pauwi ako, iniisip ko si Ben at si Sophie. Iniisip ko ang ngiti ni Sophie kapag tinatawag niya akong lolo. Iniisip ko ang mga mata ni Ben na katulad ng kanyang ina. Hindi ko sila pababayaan. Masakit man ang katotohanan ito, gagamitin ko ito upang protektahan ang aking pamilya dahil iyon ang ginagawa ng isang tunay na ama at lolo. Matagal kong iniisip si Diane, ang asawa ni Pierce. Sa loob ng 2 linggo, hindi ko siya maalis sa isip. Isang gabi habang nakaupo ako sa veranda, naalala ko si Margaret. Kung sakaling siya ang nasa sitwasyon ni Diane at may isang tao na alam ang katotohanan pero hindi nagsabi, hindi ko siya mapapatawad. Kaya nagdesisyon ako. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numero na ibinigay ni Doyle. Tumunog ito ng 2 beses bago sumagot. Magandang umaga po, sabi ko ng mahina at mahinahon. Si Lolo Elias Whitcomb ay mula sa Batangas. May mahalaga akong sasabihin sa iyo, Diane, at sorry na kung ito ay magiging masakit. Ang tahimik siya sa kabilang linya. Narinig ko ang kanyang paghinga. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang relasyon ng kanyang asawa kay Heather, ang tagal nito, ang ebidensya at ang pera na napunta sa kanila. Hindi siya umiyak, pero ramdam ko ang bigat sa kanyang boses nang magsalita siya. Matagal ko nang nahihinalaan, sabi niya. Pero tinatawag ko na lang na paranoia ang sarili ko. Salamat po sa pagtawag, Lolo Elias. Sa pag-uusap na iyon, nagkasundo kami. Magkakasabay ang aming paghahayag. Ako kay Ben sa 6:15 ng gabi ng Biyernes. Siya naman kay Pierce sa parehong oras. Walang makakaalam muna. Walang makakapaghanda ng kasinungalingan. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ko ang kakaibang kaluwalhatian. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagbibigay ng katotohanan sa isang ina na karapat-dapat na malaman. Kinabukasan, tinawagan ko si Ben. Anak, punta ka sa bahay ko sa Biyernes ng gabi. May importante tayong pag-uusapan tungkol sa papeles. Simple lang ang sabi ko. Hindi ko sinabi ang totoong dahilan. Gusto kong siya mismo ang makarinig mula sa akin ng buo at diretsa. Tinawagan ko rin si Mary, ang kapatid ni Heather. Hiningi ko ang tulong niya na isama si Sophie sa sinehan noong gabing yon. Hindi siya nagtanong ng marami. Alam niyang may dahilan ako. Nang dumating ang Biyernes, nakaupo ako sa veranda habang hinihintay si Ben. Ang aking dibdib ay mabigat. Alam kong ang gabi na iyon ay magbabago ng lahat sa buhay ng aking anak, pero kailangang mangyari ito. Dahil bilang isang ama, minsan kailangan nating maging matatag kahit masakit. Kailangan nating maging ang tagapagtanggol, hindi lamang sa galit, kundi sa katotohanan at pagmamahal. At sa gabing yon, handa na akong gampanan ang tungkuling yon. Nang dumating ang Biyernes ng gabi, nakaupo ako sa veranda at tahimik na naghihintay. 6:15 ng gabi, eksaktong oras na nagkasundo kami ni Diane.
Sa oras na iyon, si Ben ay pumasok sa kanilang bahay na may dalang folder ng katotohanan. At sa parehong minuto, si Diane naman ay humarap kay Pierce sa kanyang opisina. Hindi ko nakita ang nangyari, pero naramdaman ko ito sa aking puso. Nang mag-8:45 ng gabi, tumawag si Ben. Ang boses niya ay kalmado pero pagod. Nandito na siya sa kapatid niya, Lolo, sabi niya. Hindi ko siya pinayagang umuwi ngayon. Bukas na lang para kuhanin ang mga gamit niya. Hindi siya umiyak sa telepono, pero narinig ko ang bigat sa kanyang boses. Sinabi niya sa akin na ang unang tanong ni Heather ay, sino ang nagsabi sa iyo? Hindi are you okay or sorry? Sa mga sandaling iyon, alam na niya kung sino talaga ang kanyang asawa. Ang susunod na 8 buwan ay mahirap para sa amin lahat, pero si Attorney Constance ay naging malakas na sandigan. Ipinakita niya sa korte ang lahat ng ebidensya, ang pera na nailipat, ang mga larawan, ang mga kasinungalingan. Sa huli, nanalo si Ben. Nakakuha siya ng primary custody kay Sophie. Ang bahay at karamihan sa kanilang mga ari-arian ay napunta sa kanya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hustisya. 1 taon ang lumipas. Muling bumalik ako sa bahay kubo sa Batangas. Kasama ko si Ben, si Sophie na ngayon ay 10 taong gulang na, at si Mary, ang kapatid ni Heather. Hiniwalay namin ang bangka, inalisan ng tubig ang mga tubo, at tinakpan ng lahat tulad ng dati. Nang gabing iyon, nagsindi ako ng bonfire sa harapan ng bahay. Si Sophie ay nag-iihaw ng marshmallow habang tumatawa. Si Ben ay nakaupo sa tabi at may hawak na baso ng kape. Mukha siyang pagod pero hindi na yung pagod ng isang taong niloloko. Ito ay pagod ng isang lalaking naghihilom at bumubangon. Lolo, sabi niya ng mahina, salamat po sa lahat, sa pagtayo mo sa kagubatan ng 2 oras, sa pagpigil mo sa sarili mo, sa pagprotekta sa amin. Tinitigan ko ang lawa. Ang hangin ay malamig. Ang mga bituin ay nagniningning sa itaas. Anak, sagot ko, iyon ang ginagawa ng isang ama. Hindi kami laging malakas sa labas. Pero sa loob, kailangan naming maging matatag, maghintay, magplano, at protektahan ang pamilya ng may karunungan. Sa araw na iyon, natutunan ko na ang tunay na lakas ay tahimik. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagmamadali. Ito ang lakas ng isang ama na handang maghintay sa kagubatan ng 2 oras para sa kapakanan ng kanyang anak. At hanggang sa huling hininga ko, handa akong gawin muli iyon.